So hello mga kulitshop, isang maulang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nag-uulan na naman guys, no? So akala ko makakapag-bike na ako bukas at saka kaninang umaga, kaya lang eto, umulan. Simula kahapon, umulan na. Wala tayong magawa tuloy ngayon na video. Anyway, eto muna tayo. Tamang-tama naman na may dumating sa ating package. Kasi kung titingnan nyo yung bike natin, etong isa kong bike, may stand yan. Kaya madali nating maipwesto ng ganyan, no? Etong bago nating binili, ayan, lagi nakasandal. And then, kung mapapansin nyo dun sa video ko na nauna, nahirapan nga ako. Hindi naman siya nahihirapan, pero medyo hassle kasi wala siyang stand. Kaya kailangan natin siyang ibaba o itumba, ilagay sa gilid pag magbabike kami, no? So yun yung medyo hassle sa akin. Tsaka ito, sinasandal ko nga siya dito sa hagdan namin para makatayo siya. Dahil dyan, order na ako sa Lazada ng stand. Ayan. Dahil dyan, order na ako sa Lazada ng stand. Ayan. Tama-tama dumating naman. At ito pa isa, meron kasi itong medyo may kalug kasi ito sa bottom bracket niya, no? So iniisip ko kung ako na yung gagawa sa kanya o ipapagawa ko siya. Baka naman magkalikot din tayo ng mga bikes. Kaya sinabay ko na rin yung 6 pieces na complete set, 205 pesos na gamit-gamit dun sa mga bike. Para if ever na tayo lang yung gagawa ng mga simple repair sa kanya, tayo na lang ang gagawa, meron tayong tools na gagamitin. Yan. Hindi ko alam kung magagamit ko talaga itong mga tools na to, pero umorder na rin ako. And then, ayun nga, yung isang stand. So, medyo baduy nga yung iba, nababaduyan sa mountain bike na may stand. Pero, for me kasi, mas kailangan ko siya dahil mas nagagasgas yung bike natin pag walang stand eh. So, ayoko naman siyang magasgas ng magasgas. Okay. So, tara, samahan nyo akong buksan tong package natin. So, in-order ko nga pala to sa City Bike. Ayan. So, hanapin nyo na lang yung... So, buksan natin guys kung ano yung laman ng order natin. Napapadalas yung budol natin ngayon sa mga bike natin, pang bike natin. Yun. May in-add to cart na naman ako kanina. Sleeve. Pero hindi ko pa naman siya in-order. No? Pinag-iisipan ko pa kung o-orderin ko ba talaga siya. Saka yung saddle o yung upuan. Yung upuan naman, pero hindi ko pa naman siya in-order. No? Pinag-iisipan ko pa kung o-orderin ko ba talaga siya. Tsaka yung saddle, o yung upuan. Yung upuan naman, ayun nga, kasi ito medyo may sira na ng konti. No? Alam nyo naman ako sa Ceylon. Gusto ko sanang palitan, kaya lang original pa kasi. Original na Paxter to na upuan. Sayang naman, pero ano na rin. Nakaplano na din, if ever. Siyempre, iba yung bago. Kaya lang, siyempre yung original kasi na gusto ko nga kasi stock lang eh. Kaya gusto ko ma-retain yung original. Wala naman ako makita na upuan. Paxter din sa Lazada. Yun. So, ito yung gamit natin, no? Hindi ko kasi alam kung ano yung mga magagamit ko dito. Pwede naman tayong umorder ng paisa-isa. Tulad nito, isang part na to. Kaya lang, hindi ko nga maisip, evaluate sa sarili ko kung ano yun ba yung mga talagang kailangan ko. Eh, pag paisa-isa ako ng order, pag dumating yung panahon na kailangan ko na silang lahat, medyo mapapamahal tayo. Kaya in-order na natin ng isang set. No, hindi man muna natin magamit ngayon, di baka pwede nating ibenta naman pagka dating ng panahon. No? Kasi pag nagpalit tayo ng bottom bracket na pang Halotech, ito yung kailangan natin. If ever lang na magpapalit tayo. Hindi ko pa naman sinasabi na magpapalit tayo ng crank at saka bottom bracket na Halotech. Pero malay natin, no? Kaya in-order ko na to. Hindi ko na dapat isasama to eh. Tapos, ito yung pamputol ng chain. Ayan. Hindi naman din siguro ako magpuputol ng chain. Kasi baka nga
abuti na ng kalawang yung chain natin, eh hindi ko pa napapalitan. O, di ba? Ingat kasi tayong gumamit. Pero if ever din na naman na kailanganin natin, meron na ako. Then, crank puller. O, ayan. Ito talaga yung kailangan natin. Crank puller. Kasi, pag nag-repair nga tayo ng bottom bracket natin, kailangan natin to. And then, yung sa sprocket, ito kailangan natin. Yun. Kung magpapalit tayo ng sprocket or cogs, kailangan natin to. So, order na rin ako. Then, ito talaga yung isang pinakailangan natin, yung pantanggal ng bottom bracket, no? Magkaiba kasi yung bottom bracket na Halotech at saka yung para sa tapered, square tapered. So, ito yung kailangan natin. Dapat ito lang talaga yung orderin ko. Magkano lang to? Parang 54 pesos. Pinagsama-sama mo nga kasi silang lahat, nasa 200 plus or 300 plus pesos sila. Yung isang set, 205 pesos lang. Kaya mas makakatipid tayo. Tsaka yung shipping fee. Kasi kung mag-iisa-isa tayo, pa-shipping fee ng pa-shipping fee, eto, hindi ko rin ito magagamit kasi hindi naman ako marunong mag-align ng rim set, no? Pero kasama siya sa set, ayan. Kaya okay na rin. Then, eto yung pinakamahalaga kong in-order. Ayan. Ito lang talaga dapat yung i-orderin ko eh. Stand. So, maraming mas mura nito. Kaya lang, yun nga, mas nakatipid ako dun sa shipping fee. Kulay black yung in-order ko. And then, ito adjustable naman siya. Para if ever na kailangan natin siyang i-adjust, may i-adjust natin. Then, aluminum na rin, no? Medyo na-awkwardan nga ako dito kasi nga parang yung paa niya, hindi diretso, no? Hindi diretso. Parang meron siyang loop pa forward. Mas gusto ko sana yung diretso lang. Tingnan niyo yung sa isa kong bike. Tsaka ito may lagayan talaga to eh. So ayan o, diretso lang siya. Hindi awkward tingnan eh, di ba? Diretso lang pagka ibinaba yung stand. Ito kasi, ayan, pag kinabit natin ganyan, parang may pa-forward, no? Parang ang kumbaga sa paa eh, ano, talikod. Para sana mas maganda, yung para sa akin, yung binaba natin siya. Ayan, parang ganyan. Hindi siya pa-forward, pa-backward ng konti. Kaya medyo awkward. Tapos ito, kulay red naman yung sticker, pero sa video natin parang orange-orange, merong reflectorized. Gusto ko sana yung kakulay din ito, kaya lang wala eh. Ang ibang color nito, kulay white. Mas pinili na lang natin yung black para sa color combination niya. So tara, samahan nyo ako guys, na ikabit naman tong ating stand. So yan guys, medyo na-awkwardan lang ako dito sa sticker, ano. Ayan, kasi kulay red siya. Medyo off yung kulay. So, tinry ko siyang tuklapin. Sticker lang naman siya. Anyway, pag di ako nasanay na merong sticker, tutuklapin ko na lang yung sticker. Hintayin na lang natin matuklap. Medyo awkward kasi. And then, ito nga pala. Yung sa ilalim niya ay plastic, hindi siya rubber. Oh. So, yung dito kasi sa isa kong bike, yan, rubber to. Ano? Kaya makapit pagka nasa sahig. So, ito, plastic. Yun ang problema sa kanya, hindi siya kumakapit. So naka-allen kasi itong mga screw. Para may kabit natin, tanggalin muna natin itong tatlong tornilyo. Kasi itong bike ko na isa, pabunggu-bunggu lagi. Wala kasing stand eh. Tapos nung nag-bike nga ako minsan sa Ragatan, ayun, eh, nahirapan akong wala kasi siyang pangtayo. So, kabit ko lang guys, para makita. So, ang gagawin lang natin, ikaklam lang naman natin siya. May rubber naman siya sa loob. Actually, hindi nga rubber, plastic din eh. Dapat talaga rubber. Plastic lang siya, oh. Yun lang ang problema natin, guys. Hindi siya rubber. Meron kasi talaga nagbebenta nito rubber. May tendency na dumula siya dun sa ating frame. Magasgas yung frame natin. Yun ang problema. Dumudulas kasi siya dahil hindi siya rubber. So, yun yung downside niya guys. Hindi siya rubber. Ito, plastic. Ang alam ko dapat rubber to eh. Kasi para kakapit. Dahil ayaw niyang kumapit, no. Ang gagawin natin, kumuha ko ng interior. Ayan, lagi ako merong ganito sa bahay, interior. Sinukat ko siya dito. Papalaman ngayon natin siya dito sa plastic. No? Para siya yung magsisilbing pinaka damper. So, gumawa ko, kinuha ko lang yung interior, then gumupit nga ako. Then, para dumikit siya, gagamit ako ng rugby. Kala nyo, maamoy-amoy ha. Huwag nyo aamoyin yung rugby kasi medyo, alam nyo na, hindi dapat siya inaamoy. So, rugby yung nilagay ko guys para makapit
Meron kasi ako ditong glue. Hindi ko alam kung kakapit siya ng maganda eh. So yun lang, DIY lang tayo para dun sa bike natin. Kapit lang natin tong rubber. Maganda kasi yung shoot na shoot. Tsaka maganda yung lapat na lapat guys para yung wala siyang gap. Para if ever nababasa inyo yung bike nyo, hindi siya papasukin ng tubig. Maingat lang dapat tayo. So guys, pininturahan ko na rin muna yung tornilyo niya kasi parang kakalawangin din yung tornilyo, no? So pininturahan ko na rin. Habang pinapatuyo natin yung pintura, madali naman kasi matuyo yun, quick dry yun. So ito yung i-repair natin sa susunod, yung bottom bracket niya. May kalawang na at ayun, medyo kalog. Kung mapapansin nyo dun sa video, may kalog siya. Ngayon, tatry natin kung makukuha pa siya sa repack. And wala rin akong masyadong alam sa bike, pero nako-configure naman natin kung paano yung gagawin natin dito, no? Yun ang kagandahan na may alam ka sa mga basic na pagkalas, pagkabit, yan. Nai-apply mo siya sa kahit saang sitwasyon, ano? So yun nga, kailangan lang natin na may proper tools tayo. So hindi natin magagawa yung isang bagay ng maayos at tama, lalong-lalo na kung hindi man tayo ganun ka-knowledgeable kung wala tayong proper tools. Ngayon, kung may proper tools tayo, kahit hindi tayo ganun ka-master sa paggawa ng isang bagay, basta proper tools ang gagamitin natin, may konti tayong kaalaman, pagkalas, pagkabit, magagawa na natin yung mga ganitong bagay, ano? DIY na may rubber mat. Ayan. So, dahil plastic nga, yun lang ang comment ko dito guys, dahil plastic siya, hindi siya kumakapit dun sa ating frame. So dumudula siya kahit anong higpit ko kanina. Ayun, so ito na guys, so napinturahan ko na yung bolts, no? So mas maganda nga siya pagka black. So nilagyan ko rin pala ng grease yung mga tornilyo, no? Para pag kinabit natin, suwabe yung pasok nila. At syempre, mas madali kung aalisin natin sila, na-prevent yung kalawang, hindi sila mag-stuck. So yun, iba talaga yung hindi na siya mag-slide guys, oh, pagka may rubber. Kasi parang nape-prevent na yung pag-slide ng plastic. So kanina kahit anong higpit ko, wala, hindi talaga nag-stay yung stand niya. Try natin ngayon guys, no? Yun, di ba? Nakakatayo na ng mag-isa yung ating bike. Hindi na magseselos dito sa isang bike natin. Ayan. So, tingnan lang natin yung hilig niya kung hindi naman siya yung tipong matutumba. So, medyo convenient lang kasi guys yung may stand talaga. Kasi pag kailangan mo siyang itigil, hindi mo na siya kailangang hawakan pa. So, iba talaga pag may stand din. Medyo baduy lang din talagang tingnan, ano? Sa totoo lang, baduy lang talaga tingnan yung mountain bike na may stand. Sabi naman siya, tama lang yung haba, hindi naman makakaabala. Pwede naman na din natin diyang i-adjust kasi adjustable siya, no? I-adjust ko siya sa haba niyang adjustment. Kahit uga-ugain natin, hindi siya basta-basta matutumba. So, prevent lang natin yung gamit natin na matumba para hindi siya magasgas. Komportable tayo na itigil-tigil kung saan-saan. Hindi yung isasandal natin, tapos pwedeng masagi, matutumba. Ayan.
So hanggang dito na lamang po siguro yung ating video at sana po mini embag na naman ako kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!